Makinig muna tayo patungkol kay Kibuloy. Alam niyo si Apollo Careong Cabuloy. Kapampangan niyan, Careong. Ay, ang tawag sa kanya sarili, appointed son of God. Inappoint siya ng Diyos. Sabi niya lang. Sa Biblia may dalawang Diyos eh. Yung totoong Diyos at yung peging Diyos. Punta muna tayo sa totoong Diyos. Mag-a-appoint ba ang totoong Diyos ng rapist? Yan ang tanong. Mag-a-appoint ba ang Diyos? Tunay na Diyos? Hindi. Yun yung ikalawang Diyos. Yung peging Diyos. Sa ikalawang Korinto 4:4, ang tinutukoy kong peging Diyos ay walang iba kundi si Satanas ng kasamaan ng mundong ito. Diyos ng masama ng mundong ito. Yun nag-appoint sa kanya. Unang-una, manyak siya, rapist siya. Makinig tayo. Sangandikit pa sila ni Duterte, Dutayeng matanda. Nasaan ang Dutayeng matanda? Nakakulong. Sa ICC dahil nung makuha ni General Torian, ang ginawa niya, lahat ng pamamahala niya sa kingdom niya sa Davao, binigay na niya kay Duterte, pangangasiwa. Maraming lumabas na mga sari-saring mga balita. Kasi kapag, halimbawa, pag may pera ka, negosyante ka, o politiko ka, nilagay mo sa simbahan yan, hindi pwedeng pagkialaman ng gobyerno yan. Kaya meron ko narinig ng mga nagbablog, mga abogado pa, sila nagpapaliwanag. Yan. Maring, may nakuha ni Duterte, para hindi mahalongkat, ilalagay doon sa kingdom. Kaya nung ibinigay ni Kibuloy, yung pamamahala sa kayamanan ng kingdom, sabi ng mga abogado, sa kanya naman yun eh. Sabi nila, sa kanya naman yun eh. Yan. Diba? Dahil makukulong na si Kibuloy. Nakulong si Duterte. Hindi natin lang alam paano ngayon gagawin ng gobyerno doon sa pera na yan. Na pinagkatiwala kay Duterte. Ngayon, nakakulong nga. Nakulong sa nakuha ni General Torre doon sa kingdom. Mayroon palang underground yan. Kaya pala kahit anong hanap sa kanya, hindi makita. Pero meron isa nagbulgar, naging biktima rin dyan na nasa Amerika na. Yan. Siya nagsabi kung nasa si Kibulok sa ilalim ng lupa, meron pala siyang secret. Yan ngayon, nilagay siya ng aparato. Yung aparato nun, mararamdaman niya kung may tao sa ilalim ng lupa. At tama nga, meron. Kaya wala siyang kawala. Diba? Doon pa nagiring si Bato sa Davao. Kung ako lang masusunod, sabi ng Bato kay General Torre, paalisin na kita eh. Pero hindi ako masusunod eh. Kaya nakikiusap siya kay Pangulong Bongbong na sana tigilan na. At na-interview si General Torre, hanggat hindi ko nakukuha, sabi niya kay Bato,
hindi ako aalis dito. May paninindigan. May paninindigan si General Torre. Kaya naging PNP chief siya eh. Later, makinig naman tayo. Para sa kaalaman natin lahat. Gabi, mga kabunyog, mga kabayan. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ang mainit na balita ngayong araw, gusto kong talakayin natin bago tayo matulog ngayong gabi. Ang mainit na balita, itong inanunsyo na, kinumpirma na mismo ng gobyerno ng Pilipinas na mayroon na ngang mayroong formal ng extradition request ang US para i-extradite, ililipat ng jurisdiksyon unang kustodya itong si Apollo C. Kibuloy, mga kabunyog. Ang sitwasyon kasi dito ganito. Ang sitwasyon, mga kabunyog, ganito, di ba? Si Kibuloy kasi may mga kinakaharap na kaso sa US. At the same time, may kinakaharap din siyang kaso sa Pilipinas. Sa katunayan, yung mga kaso niya sa Pilipinas, nagsisimula na ang paglilitis. Ang kaso ni Kibuloy sa Amerika, ang kaso niya dito sa Pilipinas ay may pagkakapareho. Mga kabunyog, sex trafficking sa mga minors. Yan, mga kabunyog, ang kaso ni Kibuloy. Yan din yung kaso niya sa Amerika. Ibig sabihin, pag pumupunta siya ng US, may mga simbahan siya doon. Pumupunta siya doon. May mga babae doon na mga minors galing Pilipinas. Yan ang lumalabas dito, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya, at saka, pag umiikot din si Kibuloy sa Amerika, tiniipon niya yung mga perang na solicit o na donate o kaya na-raise ng mga niya doon. Pag marami ng pera yan, naipon na, ikakarga niya sa kanyang private jet, babalik na siya ng Pilipinas. Habang nandun siya, ini-entertain siya ng mga miyembro niya, mga babae, mga bata, minors. Kaya sex trafficking yun. Yan yung kaso ni Kibuloy doon sa Amerika. Sex trafficking. Pareho din sa Pilipinas, ganun din naman yung modus niya dito eh. Ganun din naman yung ginawa niya dito. Sex trafficking din. Mga minor din, mga minor. Ganun ang ginawa niya rin sa Amerika. O kaya may kaso siya ng sex trafficking sa Amerika. Aside sa sex trafficking, yung mga babaeng pinadadala doon sa Amerika, mga bata, mga minors, pinipiki ang mga sa immigration o kaya nanunuhol sila sa immigration ng US. Kaya may kaso rin siya ng violation ng mga immigration laws ng US. Kaya kambak ang kaso ni Kibuloy sa Amerika. Totoo yan. Nakadetain niya sa Pasig. Diyan siya nakadetain. Sa ngayon, inihingi ng Amerika yan. Para doon na lang siya. Magbabayaran niya din kanyang atraso doon. Manyak! O kaya nanunuhol sila sa immigration ng US. Kaya may kaso rin siya ng violation ng mga immigration laws ng US. Kaya kambak ang kaso ni Kibuloy sa Amerika. Sex trafficking, human trafficking, violation ng mga paglabag sa immigration. Pagkatapos yung smuggling ng bulto ng dollars. Yun? Kaso niya rin yan doon. Kaya tambak talaga. Kaya lang, si Kibuloy kasi, bago
kinasuhan siya doon sa Amerika, nakatakas siya kasi may miyembro siya doon, may leader siya doon na inako. Naaresto doon si Kibuloy noon, kinarga nila yung maraming pera, ilang ano ba yun? Ilang daang libong dolyar. Ikinarga na ng eroplano. Pagkatapos, ni-raid yung eroplano na yon. O ngayon, yung tao ni Kibuloy, inamin na kanya daw yon, parang sinalo niya. O di wala na, napalaya si Kibuloy. Pero habang nandito si Kibuloy, yung iba niya pang kaso, yung sex trafficking, gumulong yun. O, hindi na bumalik ng Amerika si Kibuloy. Pero kahit wala siya doon, yung mga kaso niya nagtuloy-tuloy. Nabalita po yun sa mga balita dito sa Pilipinas. Pero hindi siya bumalik na nakasakay sa kanyang airplane, sa kanyang private jet plane. Yung kanyang jet plane po, naiiwan sa Hawaii. Nandun siya sa Hawaii. So, si Kibuloy, nakauwi nang sumakay ng aeroplano. Kasi nga, nang niread nila yung aeroplano, hindi lang po pera nakita nila, meron pang sige, pagiging na tayo. Kaso, yung sex trafficking, gumulong yun. O, hindi na bumalik ng Amerika si Kibuloy. Pero kahit wala siya doon, yung mga kaso niya nagtuloy-tuloy hanggang sa lumabas na yung wanted na siya ng FBI. Tapos dito naman sa Pilipinas, yung kaso niya nagtuloy-tuloy na rin. So naaresto siya ni Torre at hinihiring na yung kaso niya sa Pasig. Ay ang gusto ng Amerika, litisin din siya doon sa Amerika. Kaya nag-request ngayon ng Amerika ng extradition. Formal na itong request na to. Formal na itong request na ito. Ha? So, ano ang mangyayari kay Kibuloy kapag nadala siya sa Amerika? Sa totoo, kapag nadala siya sa Amerika, mas malaki ang problema ni Kibuloy dyan. Bakit malaki ang problema niya? Kung dito lang siya sa Pilipinas, pag nanalo si Sara Duterte, kahit makonvict siya, pwede siyang ipardon. Di ba? Oh, pag dito sa Pilipinas, halimbawa, na-convict si Kibuloy, qualified human trafficking, pwede siyang ipardon. Di ba? Pwede siyang ipardon, mga kabunyog, mga kababayan, dito. Pero pag nadala na siya doon sa Amerika, wala nang kontrol ang Pilipinas. Kaya problema kapag na-extradite si Kibuloy. Problema yan. Kasi pag na-extradite siya, wala nang kontrol ang Pilipinas doon. Nandun na siya sa Amerika eh. Di ba? Di ba? Samantalang kung dito sa Pilipinas, kahit nandito siya sa Pilipinas, kahit makonvict pa siya, pwedeng pag nanalo si Sara, ipapardon. Pero pag nadala na siya sa Amerika, wala nang kontrol nun. Kahit manalo si Sara sa 2028, anong magagawa ni Sara kung manalo man siya? Nandun na yan sa Amerika, hindi naman kontrolado ng presidente ng Pilipinas ang hustisya ng Amerika. Di ba? Kaya sa totoo lang, gagawin niya ng paraan ng mga kabunyog, mga pugado ni Kibuloy na huwag siyang ma-extradite. Huwag naman siyang isurrender sa Amerika. Ang problema, mayroon tayong extradition treaty. At yung extradition treaty natin malinaw. Anong ibig sabihin ng extradition treaty? Kung mayroong Filipino citizen na may kaso sa Amerika, kasong kriminal, at yung kaso na yon ay may kapareho ring kaso sa Pilipinas, yung Filipino citizen na yan ay pwedeng i-request ng Amerika na dalhin sa kanila. Naalala niyo po ba si Mark Jimenez na naging kongresista siya dito? Di ko alam kung anong district siya ng Maynila yun eh. Nanalo siya. May kaso pala sa Amerika yan. Nagbigay pala ng campaign fund kay Bill
President Bill ng Amerika. Yung naging kaklase ni Gloria doon sa Amerika. Sino? Bill Clinton. Nalungkat yun at hiningi siya ng Amerika. Kongresista dito si Mark Jimenez, ha. Binigay ni Gloria si Mark Jimenez sa Amerika. Kasi nga, meron tayong extradition treaty. Yan ang sinasabi ni Atty. Enzo. At yung kaso na yon ay may kapareho ring kaso sa Pilipinas. Yang Filipino citizen na yan ay pwedeng i-request ng Amerika na dalhin sa kanila. Marami na rin pagkakataon na ginawa rin natin sa Amerika yan. Si Charlie Atom Ang. Si Charlie Atom Ang, wanted sa Pilipinas noon. Tumakas ng Amerika. Nung nalaman na sa Amerika, pina-extradite natin. So, ibig sabihin, ang Pilipinas, may mga ganun ding paraan. Marami rin tayong hiningi ng pabor sa US sa extradition. Ang isa dyan, si Charlie Atom Ang. Na-extradite yan, si Atom Ang. Ito naman ngayon, baliktad naman. Ang Amerika naman ang hihingi sa atin ng pabor. Amerika naman ngayon ang humihingi ng pabor sa atin. At ang hinihinging pabor ng Amerika, pwede ba makuha namin ang kustodya diyan kay Pastor Apollo Kibuloy para harapin niya ang maraming kaso dito niyan sa Amerika. Ngayon, anong mangyayari diyan mga kapunyog? Anong magiging proseso? Ang magiging proseso ng extradition, ang request kasi ng extradition, dinadaan yan sa Department of Foreign Affairs. Yung Department of State, yung State Department ng US, parang kung ang katapat sa atin Department of Foreign Affairs, magpapadala ng formal request sa ating Department of Foreign Affairs para sa extradition. Ang tawag doon extradition request. Ang gagawin naman ng DFA, ipapadala yung extradition request sa Department of Justice. Department of Justice. Kaya ang magpaprocess niyan, Department of Justice. Hindi naman ang lalakad niyan Department of Foreign Affairs. Pinadala lang yan sa Department of Foreign Affairs kasi yan yung tamang channel. Yung request ng Amerika, pinadala sa ating Department of Foreign Affairs. Yung Department of Foreign Affairs naman, dahil usaping legal yan, ibibigay yan sa Department of Justice. Ngayon, mag-uusap ngayon ang Department of Justice, tatanungin niyan ang Office of the President. Mr. President, ano po bang stand nyo? Pambibigyan po ba natin itong request ng US na i-extradite si Kibuloy? Pag sinabi ni Pangulong Marcos, sige, i-honor natin yung request na yan. Ang gagawin na ngayon ng DOJ, magpa-file na ngayon ng extradition process o proceeding sa korte. Hihilingin sa korte na kung pwede, pagbigyan ang request ng US at sasabihin doon na payag na ang Pilipinas na dalhin yan sa So, magde-decide ang korte ngayon. Okay, kung yan ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas, i-honor natin yan. Mag-o-order na ngayon ng korte na dalhin si Kibuloy sa US. Susunduin na yan. Susunduin na yan ng mga FBI. Yan ang proseso niyan mga kabunyo. Extradition request yan. Mai-involve yan ang korte kasi sa bandang huli, korte ang magbibigay ng go signal. Alam naman natin sa atin, hindi naman pwedeng i-transfer yan sa Amerika nang walang order ang korte. Saka nasa korte na kasi ang kaso ni Kibuloy. Ano na ang mangyayari sa mga kaso dito ni Kibuloy? Matitigil yan. Matitigil na yung kaso niya dito. Anyway naman, yung kaso niya dito na qualified human trafficking, yan din naman yung kaso niya dun sa Amerika. Yan din naman yung kaso niya sa Amerika. Ang magiging pagkakaiba, disbentahe kay Kibuloy na nasa Amerika siya. Bagamat ang bintahe doon, maganda ang kulungan doon. Ang bintahe niya lang doon, maganda ang kulungan doon. Ang disbentahe niya naman, mahirap niyang arigluhin ang justice system ng Amerika.
Pangalawa, pagka nakakulong na siya doon, na-convict siya doon, magsiserve siya ng sentence doon. Dito sa Pilipinas, pag dito siya na-convict, pwede siyang ipa-absolute pardon ni Sara kung maging presidente si Sara. O, yan yung hinihintay nila eh. Oh, di ba? Mga kabunyog, mga kaway. So, anyway, ang desisyon talaga dito sa extradition request na ito ay nasa gobyerno. Ano ang desisyon ni PBBM dyan? Kasi Department of Justice ang magpaprocess niyan. Pero ang kailangan na desisyon dyan kay Pangulong Marcos. Pagbibigyan ba ang request ng Amerika? Mahirap namang hindi mo pagbigyan ang request ng Amerika. Kasi mayroon tayong extradition treaty sa kanila. Saka marami na rin pagkakataon na humingi rin tayo sa Amerika ng extradition request. Katulad kay Charlie Atong Ang at iba pang mga wanted. May mga Pilipinong nasa Amerika, nagtatago doon, wanted sa Pilipinas. In-extradite din yun ng Amerika. Pumayag ang Amerika doon. Tapos ngayon, sila naman ngayon ang ano? Ha? Oh. Ngayon, sila naman ngayon ang nagre-request. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, yan po ang update tungkol dyan sa kaso ni Kidro at extradition request. Magandang araw sa inyo. So, paano yan na puro Rio Giboy? Maraming tao sa Divisoria. Papa Maling ulitin mo na lang ang lakas ng boses. Sorry. Mag-abroad na siya. Yung kaibigan niya si Meron po ako isa. yung kaibigan niya si Papa Maling. Digong nasa Netherlands. Hindi ko Siya naman, sa Sino US. naman yung magbabat? Pareho sila nasa abroad. Ang sarap ng buhay nila. Sarap ng buhay. Kanya lang, pareho sila nakakuha. Oo. Sinabi ko lang kay Makapukas sa tanas eh. Sige po, yung kaibigan guys, Brother Manny Bautista. God bless po sa inyo lahat. Lagi kayo magdasal. Mahirap panahon. Mahirap ang politika sa ating Pilipinas. Tumakbo pa ng senador yan. Buti hindi siya nanalo. Yan si Kibulok. Tumakbo. Buti hindi nanalo. Kasi problema pa pag nanalo yan.